Tutungo si Pangulong Bongbong Marcos sa probinsya ng Cebu bukas para personal na makita ang sitwasyon ng mga binagyo. Para sa Update Live na magbabalita, si Mon Gualvez mula sa Liloan, Cebu. Mon, kumusta ang sitwasyon dyan? Kami ngayon sa Liloan, Cebu, particularly sa Sitio Ilaya, sa Barangay Cotot, kung saan grabe yung pinsala iniwan ng bagyong Timo lugar. Pero isa lang ito, malabis na naapektuhan ng naturang bagyo sa Cebu at sa Eastern Visayas. Malalakas na alon ang humampas sa Ormoc Port Martes ng umaga dahil sa bagyong Tino. Nagkabitak-bitak tuloy ang bahagi ng dinadoongan ng barko. Na-scour lang siya dahil sa ang lakas ng current talaga. Pag lumalakas yung current, nahuhukay, nasisira, nabibiyak. Umaabot sa 2 metro na yung lalim nitong nangyaring pagtibag dito sa bahagi ng port. Ang problema, pinasok na kasi ito ng tubig dahil sa mga awang na dinulot naman ng mga nagdaang kalamidad gaya ng lindol at iba pang bagyo. Sa kabila nito, tuloy naman ang operasyon. Malilimit lang natin yung number of vessels na makaka-berth. Yung area na na-damage, hindi natin padaanan. Malaki-laki pa naman ang area na pwede. Blockbuster naman ang pila ng mga pasahero nang payagan na ulit ang biyahe matapos ang 2 araw. Pero ikinadismaya nila ang magulong sistema sa mga ticketing office. Dapat talaga ihiwalay yung sa rebooking and at the same time yung booking para mas madali talaga. Kasi kung naghalo-halo kasi yung mga may nagbubuk pa lang ngayon, yun, medyo nakaka-hassle talaga ng sobra. Sa pahayag ng OceanJet, humingi sila ng paumanhin sa patuloy na pagkuha ng bookings via online. Hindi raw nila na-block kaagad ang mga website transaction. Sa Cebu, humupa na ang baha sa Villa del Rio pero makapal na putik naman ang naiwan. Dahil walang supply ng tubig, tumulong na mga bumbero sa mga residente. Sobrang hirap nga maglimas kahit gumamit ka ng pala, sobrang hirap. Yung mga appliances, wala na putik na. Problemado naman ang mga car owner na inanod ng baha. Pag atras namin, hindi na kami maka-atras. Tiningnan namin, hindi namin matingnan kasi nasa window level na yung flood. Pinush namin, tapos bumalik kami sa bahay para i-save yung 2 kids namin. Ang bilis ng pangyayari. So, ganito, in 1 minute or so, hanggang lagpas na talaga. Nagtaka naman ang isang residente dahil hindi raw tumunog yung alarma nung umapaw ang ilog. Kung nag-alarma yan, maraming makakalabas muna bago mag-flood. Umabot hanggang 2 palapag ang baha kaya nawasak ang kanilang bahay. Tinangay silang mag-asawa, mga anak nito at ilan pang kamag-anak. 10 na sa kaanak niyang nasawi at 3 pang hinahanap. Be, ikaw be, pinangga ka ba mo? Grabe ka, pinangga na ko. Parihas ta, nagpangga na itong duha. Iniwan ko ninyong lahat. Sa Talisay City naman, balot din ng putik ang isang subdivision matapos ang flash flood. Umabot ng hanggang 1 palapag ang pagbaha roon nang umapaw ang katabing sapa nito na konektado sa nag-overflow ding Mananga River. Naapektuhan ang pipeline ng water provider sa lungsod. Kaya problemado ang mga residente paano makakapaglinis. Sa tala ng Cebu Provincial Government, 7 ang inisyal na bilang ng mga nasawi sa Talisay. Ayon sa environmental planner at urban designer na si Architect Paulo Alcazaren, kahit nakita na niya ang problema sa Cebu ay ikinagulat at ikinalungkot niya pa rin ang sinapit ng probinsya. I'm Cebuano, so thoughts and prayers to everyone there. It's the same as Metro Manila, urbanization, deforestation of the uplands, the drainage systems that are clogged up and unmaintained. Nakita niya rin problematic ang Monterrazas Hillside Project ng celebrity engineer na si Slater Young. That used to be vegetated slope in the uplands of so that's problematic. Typhoon, it's a peak event. That means there's a whole lot of water that goes down in very short time. Maraming salamat, Mon Gualvez.